So, happy anniversary po sa inyo. Pangilan na ba ngayon taon? Ito, 27, no? Ang ganda ng... nung una pong pinakita sa akin to, sabi ko, parang pambabae. Kasi, pink. No, oo nga naman kasi babae ang pastora niyo. Okay po, dito tayo sa 2 Chronicles. No? 2 Chronicles. So, happy anniversary po sa inyo. Tingnan nyo naman yung katabi nyo. Hindi nyo, happy birthday. So, praise the Lord. No? Ready na ba kayo? Amen. So, usually pagka-anniversary, pinag-uusapan po yung ano eh. Sandali ha. Ang daming microphone. No, binigyan ako. Kasi may kanya-kanya silang live eh. No? Okay, pagka mag-anniversary kasi, pinag-uusapan po yung history, ganito, ganon, sa nagsimula, ganyan. Ang Bataan po ay sabay-sabay yan. Hindi ako nagkakamali, yung Danga, yung La Union, tapos itong Bataan, sabay-sabay binuksan. At nung time po ito na walang pera, walang kapera-pera ang simbahan noon. Kaya parang mag-iisip ka ba, normal ba na mag-isip ka na magbukas ng simbahan? Wala kang pera. At ang Bataan po, at ang La Union, at ang Danga, ay bunga po ng, ano na ba tawag dito? Lumpia. Dahil noon, nagtitinda kami ng lumpia sa Manila. Ako yung taga-Sigaw, si Simon yung taga-Karga. No, na nag-iikot kami sa Manila na mahihiya ka sa simula pero bandang huli kakapal din ang mukha mo eh. Pero hindi po ako nahihiya na masabi ko na ang Bataan, ang Danga ay nasimulan sa pagtitinda ng lumpia. Alam niyo po, nagpupunta ako ng Divisoryang mag-isa, alas 4 na madaling araw, pupunta ako roon na dala-dala ko bayong. Ngayon, meron na kami mga suki-suki doon. Alam mo na yung mga pamamalakad doon. At uuwi ako sa simbahan, dala-dala yung isang bayong na gagawing lumpia. At sabi ko nga, hindi ako nahihiyang sabihin nyo kasi nagbunga eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, yan yung sarsa. Ay, alam niyo po kung paano kami nagkaroon ng teamwork noon? Kami, ang gagawa na kasi lumpiang gulay eh. Gagawa sa simbahan yung lumpiang gulay. Yung wrapper, hindi po siya hindi siya yung parang ordinary lumpia wrapper. Siya ay yung itlog. Ibang bahay yan. Tapos iba naman ang gagawa nung sauce. Kaya pagdating po ng madaling araw, ako mamamalengke, yung iba pupunta na doon, pupuntahan na yung mga rekado, at pagdating sa simbahan, doon bubuuin. No? At kapag sumobra po yung tinda, kami na ang bibili. Kaya kung ginagawa niyo po yun, sa amin kayo nagmana. No? Pero ang ano po, ang Danga, ang Bataan, at saka ang La Union ay hindi bunga ng katamaran. May mga tao po maaarte yung mga kamay pero kami noon, hindi kami nahihiya na ginagawa mo to sa Panginoon. Hindi mo ginagawa sa sarili mo. Nung lasing-lasing ka rin nung loko-loko ka pa hindi ka nga na sumusuray ka sa daan hinaharang mo pa yung truck Kala mo, susuko sa'yo kung banggain ka nun. Nung hindi ka nahihiya tapos ngayong Kristiyano ka na, mahihiya ka, mali. No? Yung kamay namin noon, tapos dumating pa yung time. Yung lumpia pala, pagkatapos mong lutuin, pag nilagay mo na sa malaking Tupperware, kailangan pala buksan mo. Wala niyo na mangyari. Mapapanis. Kaya nung tinabi muna namin, dahil sa ibang lugar namin, bubuin yung lumpia, pagdating namin doon, nabenta na lahat. Panis. Nagkamali. Nag-iisip kami, paano kaya kaming, alam niyo kung magkano utang namin, kasi nagkaroon kami ng utang simbahan Ang utang namin noon, umabot po kami sa 300,000 piso. 300,000
Ngayon, ang solusyon namin, lumpia. No, kaya sabihin mong ganun, magkano ka pa? Na maraming karanasan. Noong time po ito ng kahirapan na talagang wala ng pera. Naalala ko po na nagpunta po ako sa Bulacan, nung nagsisimulang buksan yung simbahan sa Bulacan. Alam niyo po, pagdating doon, naghihintay sa akin yung mga worker. Sabi nila, Kuya Boy, may pagkain ka dala. Sabi ko, wala nga ako pamasahin pa uwi. No? Hinihintay ko pa sa pastora kayong na bumalik kasi kung hindi ako makakauwi. Ayan, yun yung time ng adventure talaga, na lakasan ng loob, lalakad ka sa tubig, pero praise the Lord, hindi ka nalunod. Lumakad ka sa apoy, hindi ka na sunog. No, bumako ka lang ng kaunti kasi walang liguan eh. At alam niyo po ba noong unang panahon na kami ni Simon noon sinasabi ko to kasi kasama ko siya noon. Na naghahatid sundo kami dun sa lugar namin kasi may mga bata po na sinundo mo, kailangan i-deliver mo rin pabalik. No? At inaabot po kami ng gabing-gabi sa paghatid sundo hanggang sa dumating ang time, alam niyo, natutulog kami sa kalsada. Alam niyo, waiting shed. Yung waiting shed, di ba may upuan naman yun? Doon ako natutulog, si Simon sa sahig. Na dahil sa hindi mo na kayang bumalik sa simbahan dahil sa sobrang pagod. Nakita ko naman po na, praise the Lord, nagbunga. No? Kaya ang mga simbahan po ngayon, kasi nakikita ko yung mga taga-dana, hindi ko naman na-expect na nandito kayo, pero kayo po ay bunga ng fundraising. Ang Bataan ay bunga ng fundraising. No? Nalala ko pa yung isa pong first pastor ng Apalit. Ano po yun? Teacher. No? Teacher siya. Nag-quit siya sa trabaho at dahil meron siyang promise na mag-worker siya po yung naging unang pastor. At nalala ko po, hinatid po namin siya from Manila to Apalit. No? Naka-owner kami. At yung mga gamit niya na doon lahat sa taas, tumatakbo kami ng expressway, may narinig kaming glug-glug, gumanon. Sabi namin, dahil sa madaling araw, hindi tuloy lang ang tulog namin. Pagdating namin sa Apalit, wala na yung gamit niya. Isipin niyo, plancha lumipad. Buti nilang walang tinamaan. Paano kung may tinamaan? Di basag-basag ang, no? Yan yung mga adventure. Kaya kung sasabihin nyo na, imposible yan, yung hirap niya, ganun. Sabihin mo sa katabi mo, tamad. Dahil ang mga simbahan po noon, kami yung pioneering noon, hindi po ito binuksan ng yung ang arte-arte ng mga daliri. No, talagang sabak kung sabak. Walang pera kung sa walang pera. Sige, sugod lang kasi yung resulta ay bunga ng pagkilos. No? Nakaraos nga eh. Kaya ngayon, may ikukwento ko. Meron akong, kumbaga, parang testimonyo na nakaraos kami dun sa mga sitwasyon na yun. Lalo na yung Sambales na yan. 3 beses nagsara yan eh. Kung tutuusin, gusto mo na nga sumuko eh. Pero may sinasabi ang Diyos eh. No? Ngayon, dito po sila sa 2 Chronicles, no? Simulan po natin sa chapter 20. Hindi naman tayo abutin ng 21, 22, 20 lang. Pero tayo po ay mga Kristiyano, amin po ba? Ngayon, ang pamamaraan po ng mga Kristiyano ay ang pamamaraan ng Diyos. Napakalaki pong pagkakamali kapag isa ka ng Kristiyano, ang pamamaraan mo ay pamamaraan pa ng unbeliever. Napakalaking pagkakamali. Ang pamamaraan ng mga Kristiyano ay ang pamamaraan ni Kristo. Ang tiyuhin ko po, yung panganay po na kapatid ng tatay ko ay presidente ng Espiritista. At pagka every New Year, nagpupunta po kami rin dahil family reunion at nanonood ako sa kanya, pinakikinggan ko siya. Iba-iba ang pamamaraan niya sa panggagamot. Sabi ko, Uncle, paano mo nalaman na ito ang gamot niya? Dahil nanggagamot sila eh. You know? Ngayon, sabi niya, habang nananalangin ako, tinatanong ko, Panginoon, anong gamot sa kanya? Ipapaisip ng Diyos sa kanya na itong damong ito ay dikdikin mo. No? Talagang dikdikin mo. Pagkatapos, ganitong gawin mo. Sabi ko, paano, Uncle, kapag wala kayong narinig? Sabi niya, hindi naririnig ko yan.
Yun ang pamamaraan nila. Ngayon, ang nakakalungkot, no, tayong mga Kristiyano, pagkatapos nating maging Kristiyano, gumagamit pa rin tayo ng pamamaraan ng iba. Kaya napakaraming talunan. Yun ang dahilan kung bakit ayoko mag-Kristiyano noong unang panahon. Kasi nakikita ko yung mga kakilala namin na unang mga Kristiyano, mga talunan. Mga defeated Christians na nakakaiya. Lagi na lang hingi ng pera. Lagi na lang mga pulubi. No? Mga mukhang tutubing pulubi. Alam niyo yun? I want to be a tutubi. At lagi na lang may sakit. Nakukuha niyo mga kapatid? Sasabihin nila, tanggapin mo si Kristo. Ano sabi ng pulubi. Di pag tinanggap ba niya si Kristo? Oo. Ano nangyari? Pulubi siya. Ayoko maging pulubi pag tinanggap ko kasi pulubi ka. Di ba common sense yun? Sabi nung isa, tanggapin mo si Kristo. May sakit. Ang lala ng sakit. Buti iba sa atin, mukha lang ang sakit. Pero siya, ang lala ng sakit niya. Tapos sasabihin niya, kapag tinanggap ko si Kristo, gaganda buhay ko. Hindi nga gumaganda buhay. Ayoko maging Kristiyano. Kaya ako natagalang naging born again. Dahil ayoko maging katulad nila. Kaya alam ko naman, one day sabi ko, magiging born again din ako. Bakit? Kasi takot ako sa impyerno. Pero yung tatanggapin ko si Kristo bilang example sila, ayoko. Kasi, mga pulubi, mga may sakit, mga talunan. Alam ko pa naman, ang katuroan no, kapag sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo yung kabila para tadyakan. Ayoko. Sabi ko, talunan naman kayo. Ang papangit ang buhay niyo. Tapos patatanggapin niyo kay Kristo. Magiging katulad din ako ng pangit ang buhay. Nabasa ko na yung Bible, pero hindi ko na intindihan. Every time babasahin ko nga yung Bible noon, umiiyak ako. Hindi ko lang, weirdo nga eh. Bakit ako naiyak? Pero hindi ko naintindihan. Iba kasi yung nabasa mo na yung Bible, pero hindi mo na unawahan. At nung time po na yon, ayoko tumanggap. Bakit kasi? Ayoko maging katulad nila. Pero, dahil lang po sa isang teacher na may nagbigay po sa akin ng libro, na kapal yung libro eh. Pinagtyagaan kong basahin. Alam niyo, pagkatapos nun, sabi kong ganun, buti na lang. Kasi ang mga Kristiyano hindi pala tinawag na maging talunan. No? Pero, ang mga Kristiyano ngayon ay nagiging talunan dahilan sa hindi nila ginagawa o ginagamit ang pamamaraan ng pagiging Kristiyano. Naalala ko po yung isa pong kakilala po natin. Kung babagitin ko sa inyo ang pangalan, makikilala nyo. Wala na siya rin sa mundo. At ang sabi po niya, laging masakit ang ulo niya. Laging may migraine siya, masakit. Ngayon, tinatanong ko, sabi ko, anong ginagawa mo? Siyempre, tinatanong ko, anong ginagawa mo para mawala yung sakit ng ulo? Alam niyo, sagot niyo sa akin, tinitiis. Mali. Hindi tayo tinawag na tiisin yung sakit na yan. Amen po ba? Ngayon, ang pamamaraan ng doktor, bigyan ka ng Imodium. Yung may pamamaraan ng mundo, yun, bibigyan ka na kung ano, pamamaraan ng albularyo ay tapal-tapal o bulong-bulong. Pero ang pamamaraan ng Kristyanismo, ang pamamaraan ni Kristo ay pagpe-faith. Ngayon, kung hindi alam ito ng mga Kristiyano, gagaya sila sa paraan ng sanlibutan. Manloko ka para yumaman ka. Mandaya ka para yumaman ka. Ngayon, bilang Kristiyano, meron namang pamamaraan na nakalagay dito kung paano gumanda, umasenso, gumaling, bumuti ang buhay natin. Nakalagay dito eh. Ngayon, Kuya Boy, di ka ba naniniwala sa mga usog-usog? Ano yung tulak-tulak? Paano kung yung kulam-kulam, mga ganito, magagamot mo ng doktor yan? Sasabihin lang sa'yo, sira ulo ka. Bakit? Kasi, tapos, nalala ko nga doon sa baler, kinukwento nila, meron daw isang lalaki, lumaki ang tiyan, nabuntis yung lalaki. Ngayon, nung in-x-ray nila, di raw makita, kaya sabi, opera na lang, ino-opera, alam niyo, lumabas Adidas. Na sapatos. Ano nangyari? Di siguro kinulang, binarang, di ba? Yan, magagamot ba yan ng
Ng doktor, hindi. Pero magagamot ng Diyos. Kaya nakakahiya ka kung pumupunta ka pa ng albularyo, born again ka na. Mali. Nakakahiya. Alam niyo ba nakalagay sa Biblia yung mga tao nang uhula, nagbibigay ng dali, ng palad sa yung gumagamit ng baraha. Bakit ang Diyos ba nakikipagbaraha, ha? Yung iba naman, karakrus. Ano ang Diyos ba nakikipagkarakrus? Alam niyo ba yung mga nang uhula nakalagay dito sa Biblia, may demonyo. May masamang espiritu. Tapos magpapahula ka. Pwede tumatransfer sa yung masamang espiritu, maya-maya mahirap ka ng pagalingin. Yung anak mo noon, pinatawas mo. Di naman tumalag, kaya mabaho pa rin ang kilikili. Sige, pinaalbularyo mo, binigyan mo ng binigyan, binigay mo ng binigay, binulungan ng binulungan. Hindi mo ba alam yung mga espiritong yan? Yung demonyo sa albularyo, pinapayagan mo pumasok sa anak mo, kaya anak mo, hirap mo born again. Hello? Hindi mo sa katabi mo, tahimik mo, ha? Bilang mga Kristiyano, ang pamamaraan natin ay dapat pamamaraan na ng Diyos. No? Meron pong isang nagpa-pray sa akin na isang bahay, bagong gawa. Sabi ko, bakit? Anong problema? Pa-house blessing, Kuya Boy. O di sige. Ngayon, tinanong ko, bakit natin parang inaapuran mo ako na magpa-house blessing? Kasi sabi niya, Kuya Boy, kababago lang nitong bahay na to eh. May mga namatay na eh. Ha? Sabi ko, sino pinatay mo? Sabi niya, kaya nagsaksakan dito eh. Hindi kayo may malas dito. Alam mo, inaamoy ko yung pagpasok ko. Yung amoy semento pa eh. Katutuyo lang ng semento. Ngayon, sabi ko sa kanya, sabihin ko na yung totoo. Walang malas dito. Walang espiritu rito. Eh, sabi niya, bakit nagkamatayan? Kasi, ang inaakala kasi niya na meron kasing parang masamang espiritong pumasok. Kaya nagkaroon ng kamatayan doon sa loob. Kasi may mga bagay po, sa totoo lang, sa Old Testament, may mga bagay na parang figurin, kwintas, na kapag pinasok mo sa bahay, pupuntahan ng masamang espiritu. Pero yung bahay niya, sabi ko, hindi masamang espiritu ang nandito. Sabi niya, ano po? Alak. Kasi nagpatayan sila nung lasing. Try niyo. Mamalasin talaga yung bahay. Ngayon, bilang mga Kristiyano, meron na tayo yung mga ibang pamamaraan at ito po, kung hindi natin malalaman ang mga pamamaraan na yan, mamalasin ka talaga. Kahit born again ka, kahit pa nagtatangs ka. Kung hindi natin alam yung mga sistemang yan, yung mga pamamaraan na yan, tulad nito, alam niyo ba yung Feng Shui ba? Ano ba? Feng Shui, ano? Feng Shui, ano? Sabi na, Feng Shui. Dapat daw, yung pinto mo, nakaharap sa pagsikat ng araw. Huwag mo daw ilalagay sa paglubog ng araw kasi malas daw. Tapos sabi nila, pag magpapagawa ka daw ng bahay, huwag mo pa abutin ng takip silim ng hapon para walang lamok. At yung niluluto mo raw ano ba tawag sa sinaing, ano tawag doon? Yung, nawala sa isip ko, ano yun? Yung kaserola, yung ano, yung kaldero, lagyan mo raw ng asin sa ibabaw para madaling, no. Ngayon, iniisip kong ganun, di mo na lang dagdagan pa ng toyo, bawang, fluid. Para pag tumulo siya, may lasa na yung... Eto po eh, kung hindi natin alam ang mga pamamaraan na to, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, mabubuhay kang talunan. Maghihirap ka, sabihin ko sa iyo, magkakasakit ka, di ka nagagaling. At lalala. Alam niyo, pinakayaw ko po sa lahat yung damit na binababad ng 3 buwan. Alam niyo kung bakit? Konting kusot mo lang, wasak na.
kung hindi mo alam ang mga bagay na ito, masisira ka. Sinasabi ko na po sa inyo, huwag nyo sabihin born again kayo, huwag nyo sabihin nagtatangs kayo, huwag nyo sabihin nagsisimba kayo. Mamalasing kayo. Mabubulok yung pagiging Kristiyano nyo na talagang kapit, kapatid. No, kapit. Tulad yung mga tao nakakapit sa labas ng jeep. Sige, kapit, kapit. Tumitilapon na siya. Tapos sabi ng driver, Brad, wala namang sakay pumasok ka na. Nakakapit ka, nahirap, pagiging born again. Mamalasing ka, born again ka na, nagpe-pray ka naman, malas mo. Laging mga mali ang mga desisyon mo. Para bang kaya ako binanggit yung konting kusot na lang kasi 3 buwan nakababad yung damit mo. Punit ka agad. Kung hindi mo alam itong mga pamamaraan na to, bubutasin niya yung bulsa mo. Mauubusan ka ng pera na laging kulang na lang. Nagbibigay naman ako. Bakit? Kasi hindi nga natin alam itong mga pamamaraan na ito. Alam niyo ba, isang Kristiyano pag nakakita ng mayaman, pag nakamit ng isang mayaman, alam niyo paano umakto yung mga yan? Dadaan yung mayaman, hari kiri. Baw na baw. Hindi ako nagulat. Bakit ganun? Kasi ito po nagsabi na ang Diyos sa atin noon pa, dito sa Biblia, nagsabi niya, alamin mo ang mga sistema ko. Alamin mo ang mga pamamaraan ko kasi maghihirap ka kahit born again ka na. Malulubog ka sa utang kahit born again ka na. Aasa ka sa kanta. Sabi ko nga, may magandang kanta rin sa kanta na yan Pag-asang gumuho. Alam niyo ba nakalagay po dito sa Biblia? Ayaw ko kasing kwento to Ngayon pwede ko ng kwento. Bakit? Kasi napanaginipan ko, kinukwento ko. Ang Diyos ay affected. No? Ang Diyos ay affected kung saan ka nag-e-expect ng pera. May nakalagay sa Bible, some trust in horses. Some trust in chariots, but I trust in the Lord my God. Affected ang Diyos kung saan ka umaasa ng panggagalingan ng pera mo. No? Ay sige, ituloy po natin ito dahil dapat matapos natin ito ngayong umaga. Okay. Sana nakalagay po itong sinasabi ko sa inyo, no? Marami kasi akong verses na papasulat kasi hindi ko na pabubuksan. Sinabi na nga ng Diyos, ano kailangan mo? Ikaw, ano kailangan mo? Ikaw, ano kailangan mo? Ikaw, anong kakailanganin mo? Ikaw, anong kakailanganin mo? Ikaw, anong kakailanganin mo? Ikaw. Pagkakasal ka na, anong kakailangan? Pagka nagkaanak ka at may sakit yung anak mo, anong kakailanganin mo? Paano kapag tumanda ka na, yung anak mo maki-Christmas party, walang damit? Alam ng Diyos, kakailanganin mo yun. Alam niyo ba yung hihingahin niyo, yung molecule ng air? Nandito naman yun noon pa Baka nga hininga na ng dinosaur yan Lahat ng kakailanganin mo nandito na. Wala namang babagsak pa galing buwan Lahat ng kakailangan mo nandito na. Pero may mga tao talagang sadyang malas. May mga tanong mga katabi mo, may balat ka siguro. Talagang kumaga pagdating sa swerte, wala No? Walang wala Bakit? Kasi alam niyo po, bilang mga Kristiyano, may mga bagay pong malas na sa atin. Nung unbeliever ka, maaaring swerte sa'yo. Kaya nga iba, natutokso, bumalik sa pagiging unbeliever. Pero ngayon mga Kristiyano na tayo, malas na tayo dun. No? Tulad ng sugal. Hindi na tayo sinuswerte rin. Dati noon. Minsan, nagsugal ka nga. Minalas ka pa rin. Tingnan mo yung napangasawa mo.
Joke lang. Alam niyo, sinasabi ng Diyos, ito po sabi niya, ito eh. Alamin mo yung sistema ko. Alamin mo yung sistema ko. Ano ba yung sistema ng Diyos? Ay, wala na. Kung hindi mo alam ang sistema ng Diyos, wala magkasama ka. Congrats! Madadagdagan ang bilang ng mga mamalasing. Natatandaan niyo ba yung nakalagay? Kaya ba siya nakalagay sa Bible yan? Seek ye first the kingdom of God. Kingdom, sistema yan. Kingdom means sistema. At lahat ng ito na kailangan mo, ay hindi mo na kailangan ipag-pray. Bakit? Shall be added unto you. Depende po sa tao. Ikaw ba, bakit ka nag-aaral? Para magkaroon ng magandang trabaho. Bakit? Para magkaroon ng magandang pera. Depende sa tao. Pero what if kung natutunan mo kung paano mag-pray ng pera? What if matutunan mo kung paano mag-faith ng pera? Hindi mo sa kadang hindi ka nagtatrabaho. O di ba common sense? Kung matutunan mo kung paano humingi ng pera sa Diyos, hindi ka na magtatrabaho. Ayan ang sinasabi niya, seek ye first the kingdom of God. Alamin mo yung pamamaraan, yung sistema ng Diyos, at lahat ng ito ay idaragdag sa iyo. Kung sana lang dumarating. Hindi mga sa katabi mo, swerte mo ah. Kumbaga, mabango ka sa swerte. Na hindi mo kailangang magtrabaho araw at gabi. Konting kayod lang rin, konting pansin lang rin, konting sagana ka. Amen. Bakit? May sikreto ko eh. Ano yung sikreto ngayon? Seeking first the kingdom of God, and all of these things shall be added. Tingnan mo ito, tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo yung katabi mo? Napakaswerte niya. Amen. Bakit? Pa-jogging-jogging lang yan, pero makwarta yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda ka lang magdamit, mahirap ka naman. Hindi lang halata eh. Ganun ba? Hindi po. Ito po eh, nangako na, Matthew 6:33, di ba? Sabi niya, unahin mo lang, seek ye first the kingdom of God, unahin mo lang kaharian ng Diyos, yung sistema niya, alamin mo lang ang sistema niya. At pawang lahat ng ito ay daragdag sa hindi ka na mamalasin. Kung alam natin ito, wala nang mahirap sa atin. My goodness, kung alam mo lang ito, wala nang pulubi, walang mahirap. Minsan nalulungkot ako na may mga tao daw, bato-bato sa langit, bukulan. Minsan, ayaw umati ng anniversary. Bakit? Wala rin kasing pangambag na ko. My goodness, hindi naman yung ambag ang kailangan ni ikaw ang hinahanap. Amen. Kasi pag nandun ka na, aambagin ka namin dahil wala kang binigay. Alam niyo mga kapatid, kung alam natin ito, seeking first the kingdom of God and His righteousness, ano ba yung tamang pamamaraan? Righteous, matuwid. Yung matuwid sa harapan ng Diyos, ito yung matuwid na gagawin. Ano ba ang matuwid na pagdadrive? Una, lagay mo yung susi, dahil hindi andar pag walang susi. No? O kaya basta dala-dala mo yung susi, pindutin mo yung start, yan ang matuwid. Ito yung step by step na tamang pagdadrive. Alam niyo sinasabi niya, pag-aralan mo kung paano mag-drive, yung sinasabi niya, seek ye first. Pag-aralan mo kung paano ang sistema ng kaharian ng Diyos. Kasi yayaman ka dito. Alam niyo, New Old Testament sa Old Testament, wala kang makikitang pulubi. Sa Old Testament, wala kang makikitang may sakit. Wala nga doktor noon eh. Hindi ba paulit-ulit na lang na binabanggit po? Walang doktor noon. Kung gagawin mo yan, tama. You will seek first the kingdom
And His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ano yung katulad ng ano? Hahaba ang buhay mo, madadagdagan ang edad mo. At di natin kailangan, wala sa atin kailangan makipaglamay ng 20 years old ka pa lang. Bimo sa katabi mo, huwag ka muna mamamatay. Magtatayo pa tayo ng simbahan. Nalala ko dati yung lola ni Abby. Diyan si Pastora Abby. Sabi namin ganun, o sino ang unang gusto gigilitan sa camp? Grabe yung iba, ang duduwag. Yung iba namumutla na, yung iba magpa-backslide na nga eh. Naalala ko no, meron na nga nag-google eh, kung ano ang rima, kulto ba to? Samantalang yung lola niya, ilang taon ba yan, Abby? 80 years old, 85. 85, sabi niya, ako na po. Lumapit sa akin. Tapang. If you will seek first the kingdom of God and His righteousness, hindi ka na maghihirap. Sana natutunan ko ito noon pa. Kasi minsan alam niyo sa pagiging Kristiyano, naglalaro ka pa lang. Kaya, may iba naman, tamad mag-aral ng Bible, kaya sabi po ng Bible, totoo, konti katamaran, nahabulin ka ng kahirapan. Tapos ito pa, meron ba kayong isang anak na, halimbawa, sabihin natin, alam niyo yung nagduduyan, yung swing? Di ba gusto niya, sige, patulak mo pa ako. Pilit niya, sige. Yung, hanggang sa mamaya, yung lumalagpas na siya ron sa nakukuha niya. Ngayon, nakita ng nanay, sabi niya, anak, sandali. Huwag kang lalagpas rin kasi tataob. Ano sabi ng anak? Sige, mama. Maya, pagkalis mo, biglang, blug! Ano nangyari? Tumaob. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bata, di naniniwala sa salita mo. Kung hindi tayo maniniwala sa salita ng Papa natin, kakalabog ka rin. Maghihirap ka rin. Anong gagawin namin ngayon? Di pupunta kami sa iyo ngayon. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo atakihin ng mikrobyo. Yes! Pero kapag inatake ka ng mikrobyo, inatake ka ng diablo, inatake ka ng kahirapan, inatake ka ng sakit, gagaling ka pa rin. Tingnan mo yung bata, walang faith doon sa salita mo eh. Kaya pagkatapos mo bawali ng ilang beses, susuwayin ka pa rin eh. Bakit? Kasi hindi siya naniniwala sa salita mo. At hanggat di tayo naniniwala sa salita ng Diyos, kakalabog ang buhay natin. Ngayon, pupulutin mo na rin anak mo. Bakit? Nasugatan na eh. Pupulutin na lang tayo ng Diyos. Sugat-sugatan na. Pagpulot sa'yo, yung kaibigan mo, yung kalaro, biglang lalapit sa'yo, sabihin, kaibigan, tila yata matamlay ang iyong... Bakit? Talunan na eh. Medyo napapatagal ako rito sa point na to eh. Bakit? Kung mamaya, hindi ko alam kung anong programa pa rito eh. Pero may nakukuha kayo mga kapatid. Amen. Alam niyo, sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kusa ng dating, kung alam natin ito, wala nang maghihirap sa atin. Amen. Ito po ang isang suggestion ko sa inyo kasi hindi kasi maganda na parang pagpapayaman ang pinag-uusapan. Hindi mayaman, hindi kayamanan, no? Kundi kasaganahan. Ano yung ibig sabihin? No? Kahit maraming nakikain na kamag-anak sa inyo, meron pa rin. Ang sinasabi po rito, masagana ka pa rin. At hindi ka hopeless sa mga hindi nag-camp, no? Natatandaan niyo yung topic doon? Hopeless. No, sabi niya ganun, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things, lahat ng kailangan mo, lahat ng pandamit mo, lahat ng iinumin mo, kakainin mo, yung kagandahan ng katawan mo, yung kagandahan ng buhay mo, yung kagandahan ng bahay mo, yung kagandahan ng mga anak mo, ay idaragdag na lang. May suggestion po ako sa inyo. Hanapin niyo dyan sa Bible. No? Ito, mag-Bible study kayo mag-isa. Ano yung nakakapagpaswerte kapag ginawa niyo? Mag-research kayo. Isa-isa mo yan. Simula mo sa Genesis chapter 1 hanggang doon sa Revelation. Ano yung mga nakakapagpaswerte
kapag ginawa mo. Idagdag niyo, ano yung nakakapagpamalas kapag ginawa niyo? Isang katerba, tambak-tambak dito. Yung mga pwede mong gawin para swertehin ka. Ngayon, mag-major ka ron. Pag-aralan mo yun. Alam niyo ba kung bakit tayo nagpe-pray bago kumain? Anong dahilan? Bakit tayo nagpe-pray bago tayo kumain? Sabi ng isang kakilala ko, hindi, pagkatapos magkumain, doon ako nagpe-pray. Sabi ko, bakit? Paano kung nakawin? Habang nakapikit ako. Sabi ko, hindi ka nga Kristyano. Kasi tayo, nagpapasalamat na tayo habang hindi pa natin kinakain. Saan nakalagay? Anong pinaka-meaning? Bakit ka nagpe-pray bago kumain? Bakit? Kasi para masabing Kristyano ka? O kaya mau-offend sila kapag di ka nag-pray? Mapipintasan ka? Yung ba yun? Tapos ang gagawin mo naman, parinig. Lord, i-bless mo yung nagbigay nito. Sana damihan pa niya next time. Parinig na prayer. No, alam niyo ba nakalagay sa Bible? Kaya ka magpe-pray para malinis. Para kung may lason riyan o makakasakit ng tiyan dyan, mawawala. Pastor, masakit ng tiyan ko. Pag-pray mo ako. Bakit? Hindi ka palagay ko doon sa kinain ko. Ano ba kinain mo? Masarap po yan, boy. Pinag-pray mo ba? Opo. Wala. Hindi yung prayer mo dito malab. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang dahilan, kaya mo pagpe-pray yung pagkain para malinis. Kung may makakasira ng tiyan dyan, kung merong lason dyan, hindi tatalab sa'yo. Pero ikaw naman kasi, magpe-pray ka lang para masabing mag-pray, hindi tatalab kasi hindi mo alam. Bakit tayo nagko-communion kada first week ng kada buwan? Ang pinakadahilan, magagalit si pastor pag di tayo nag-communion. Hindi. Kasi kung pag-aaralan mo yan, dapat alam mo. Seek ye first the kingdom of God. Dapat alamin mo. Kasi nakalagay po ron, yung communion nakakapagpahaba ng buhay. Dapat sa totoo lang, wala sa atin, no? Dapat sana, wala sa atin St. Peter's plan. Pinaghahandaan ng kamatayan. Nalala ko isang kakilala ko. Sabi niya, nahanda ko na. Sabi niya, "Oy boy," sabi niya sa akin dahil magkaibigan lang kami. Sabi niya, "Boy, nakahanda na yung St. Peter's plan ko." Sabi ko, "Ilang buwan na po?" 5 buwan na lang, kumpleto na ako. Pagdating ka lang 5 buwan, namatay. Alam niyo ba, nakalagay sa Bible, dapat ang minimum sa atin ay 70 or 80 years old. Bawal kang mamatay hanggang di ka dumarating dyan. Pero kung hindi mo alam to, mamalasing ka. So, paulit-ulit ako. Mag-concentrate ka, mag-research ka. Ano yung mga nakalagay dito para makaalis ka sa kahirapan? Ano yung mga nakalagay dito para maalis ka sa sakit? Ano yung dapat kong gawin? Anong mga verses? Anong mga pangako? Ngayon, intindihin mo yan. Mag-concentrate ka rin, mag-major ka rin. Pag-aralan mo yan. Ano minimajor ng doktor? Di panggagamot, di ba? Palagay ko, mga doktor, hindi nag-major sa pagsulat eh. Naniniwala kayo dun? Kasi yung mga sulat nila sa reseta, nagkaintindihan na tayo. Samantalang sa mga engineering, architecture, ay naku, alam niyo yung graphing paper, isusulat mo yung A. No? Kailangan matuturuan ka ng yung kamay mo na hindi sign pen, kalimutan ko, technical pen. Tuturuan kang tumuwid yung sulat mo. Elementary ka lang, para kala mo doktor yung sulat. No. Mag-major ka sa mga pangakong yan. Para pag nagkasakit ka, alam mo kung anong gagawin mo. Para pagka dumating yung kahirapan sa'yo. Alam niyo ba nung camping makwento ko to.
Kasi alam niyo po, ang kahirapan ay naaamoy. Ewan ko sa akin ha. Alam ko ang amoy ng kahirapan. Meaning, one time, papunta po ako ng Maceda, nagdadrive ako, no? Eh, naka-aircon ka naman. O, aircon naman usually lahat ang mga sasakyan eh. Biglang naamoy ko yung kahirapan, yung kakulangan ng budget, yung poverty. Naamoy ko. Napabukas ako ng bibig, sabi ko, kukulangin ang budget. At totoo nga, kinulang ang budget. Naaamoy yan. Amoy may katabi mo, sabi mo, amoy mayaman. Alam mo, nag-toothbrush ka ba? Hindi po, di pa ako nagbibiro. Yung kasaganahan, naaamoy yan. Yung kahirapan, naaamoy yan. Sa totoo lang, kahit tomboy, naaamoy yan. Bakla, naaamoy yan. Yung lasego nga, umagang-umaga pa lang eh, naaamoy mo eh, amoy alak. Nung camp, nakaraan, nung ending na, may lumapit po sa akin na bata nakamask. Hindi ko naman kilala kasi nakamask. Hindi naman niya siguro planong hold upin ako. Nakamask eh. Sabi niya sa akin, Pastor, naamoy niyo po ako. Eh babae, sabi ko gano'n. Hindi ko naman masyadong, hindi ko makita ganito. Tsaka sabi ko gano'n, ha? Sabi ko gano'n, wala. Sabi ko gano'n. Tapos nung natapos, iniisip ko, siguro nagpapaamoy ito kung tomboy. Eh, hindi ko naman kilala. Kasi nakamask. Pero ito po eh. Mag-major ka doon sa ano yung nakakapagpaswerte. Although, hindi tama yung word na swerte. Ang tama, yung pagpapala o banal na swerte. Pero alamin mo rito yung mga dapat mong gawin, yung mga pwede mong gawin na kapag ka ginawa mo, ikaw ay suswertehin. Ikaw ay gagaling. Ikaw ay sasagana. Ngayon, gawin mo yun. Kasi kung hindi mo magagawa ito, andun ang imbitasyon ng Diyos na sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Ang sabi niya, saliksikin niyo muna alin? Ang kaharian at ang kanyang katuwiran at pawang lahat ng ito ay daragdag sa iyo, wala nang magiging pulubi. Hello? Wala nang wala nang may isa nagsabi sa akin, hindi ko alam kung nandito siya eh. Sabi niya, Pastor, hindi po muna ako mapadeploy, paayos ko muna yung cellphone ko. Bakit? Kasi guhit na lang po eh. Sabi ko, magkano pa? Hirap pong paggawa. Ganito, wala pa pong bati. Ganito, magkano pa? 1.5. Di mo nga sa kababi mo, tanong mo, magkano pa ba? Eh, sinasabi ko po, no, nangako po ang Diyos sa atin na ewan ko, meron ba ano sa inyo nakatanda nung post ko? Yung tungkol sa mag-asawa. Anong pinost ko? Sabi ko, apelido lang ang binigay mo sa akin. Hindi ang puso mo. Seek ye first the kingdom of God. Dapat wala na sa ating pulubi. Dapat wala rin sa ating may sakit. Kung gagawin lang natin ito. Walang magiging mahirap. Walang magiging mahina ang katawan. Bakit kasi? Makikita mo si Mrs. Si Mrs. Kakakasal niya pagkaraan ng isang taon. Nung kinasal siya, butot balat. Pero pagkaraan ng 1 year, balyena na. Ano sasabihin mo ron sa mister? Oh, galing mo mag-alaga. O kaya, si mister nung pinanganak, butot balat. Anong pinanganak? nung kinasal, butot balat. Pagkaraan ng 1 year, kita mo, wow, macho-macho na. Sasabihin mo ron sa misis, galing mo mag-alaga. O yung isang tao na born again, after 1 year, nakita mo butot balat. After 2 years, mamamatay na. After 3 years, anniversary ng kamatayan. Lord, ang galing mo mag-alaga. Sino napapahiya? Ang Diyos. Kasi di ka maalagaan ng maayos. Sino sisisihin? Kaya nga ayoko maborn again nun eh. Kasi baka madedo ako eh. Tama ba mga kapatid?
ang Diyos ang nasisisi. Pero hindi ganun ang Diyos. Magaling mag-alaga ang Diyos. Mahusay mag-alaga ang Diyos. At yung mga alaga niya, hindi niya ginugutom. At yung mga alaga niya, walang mga sakit. Kasi sa langit, walang sakit, walang kahirapan. At ang sabi niya, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, katulad na nangyayari ang kalooban mo sa langit. In other words, ayaw niya yung mga sakit na yan, ayaw niya yung mga kahirapan na yan. Bakit nangyayari to? Nagbilin na nga, kumbaga pakisabunutan nga, pangilang anniversary na natin to. Pwede ba sabunutan niya konti? Nagbilin na nga, sabi niya, unahin mo ito. At pawang lahat ng kailangan mo ay daragdag na lang sa'yo. No need na maghirap, no need na... Amen. Pero bakit hanggang ngayon, meron pa rin, na born again, after 2 years, naghihikaos, after 5 years, ang pangit ng buhay, kaya gusto nang umuwi. Bakit? Ang Diyos ba may mali sa pag-aalaga? Hindi. Yung tao, di lang nag-aaral. Kasi sabi niya, parang yung teacher Sabi ng nanay, Ma'am, bakit ganito yung anak ko, Bobo? Sabi ng mom, kulang mo na sabihin, like mother, like daughter. Ganito, ganyan, ganon, yan. Ang laki-laki ng tuition, ang laki-laki ng ganon. Ngayon, sumagot yung teacher, sabi niya, hindi po nag-aaral Yung mga sa katabi mo, hindi nag-aaral Hindi ba, kasabi ko lang sa inyo, Matthew 6:33, actually, memorize nga ng tao lahat yan ng mga Kristyano. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added. Ano yan, sinungaling nga Diyos? Hindi. Kasi nasa sayo na yun. All of these things shall be added. Kaya nga sabi ko, sana nung pa Kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos, aalisin kayo sa kahirapan. Aalisin kayo sa sakit. Aalisin kayo sa kamalasan. Aalisin niya kayo sa mga problema, mga pagsubok na hindi dapat naman kayong subukin. Actually, yung mga pagsubok na dumarating, hindi naman pagsubok kundi yung resulta ng pagkakamali mo. Yung isang bata, nabuntis. Ngayon sabi niya, pagsubok lang Diyos sa akin niya, kaharap ko Naisip kong gano'n, di pagsubok, pagsuway ka. Ang lakas ng loob niya magsabi, miyembro namin. Actually, singer na namin. Pinunta ko sa bahay, kita ko gano'n. Hindi na nagsisimba, yung pala, malaki na dyan. Sabi niya, pagsubok sa akin. Ay, ang sarap pokpokin ng kalderong yung... hindi pagsubok sa iyo yan, iha. Yan ay parusa sa iyo sa ginawa mo. Amen. So, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added to. Walang plano ang Diyos sa atin na pumangit ang buhay natin. Kaya pumapangit ang buhay ng isang Kristiyano kasi hindi niya ginagawa ito. Ngayon, ito po. Bibigyan kita ngayon ng biogesic. Ito si Budu. Biogesic. Alagaan mo pag masakit ang ulo mo, inumin mo Ayan. Pagkaraan po ng 1 taon, nagamit mo ba? Asan na yung biogesic? Ito po. Ay, hindi mo ininom. Bakit? Baka po may maghanap Tungkulin mo, alagaan ang sarili mo. Huwag mo sisihin yung school, huwag mo sisihin yung teacher. Responsibilidad mo na alagaan ang Christian life mo. Kung di ka marunong mag-pray, kasalanan mo. Kung di ka marunong mag-faith, kasalanan mo. Kung di ka marunong mag-rebuke, kasalanan mo. Kung hindi ka marunong, kasalanan mo. Alagaan mo yung Christian life mo. Kasi kung matututunan natin to, wala na sanang dapat masagana na tayo. Amen. Okay, ituloy natin to ngayon kung hindi ko pa po kasi alam ang programa. Pero may nakukuha kayo mga kapatid. Magsimula kayo sa Genesis, isulat nyo kung yung mga bagay na nakakapagpaswerte. Although hindi tama po yung word na swerte, kundi ano yung mga bagay na nakakapagpala. No? Ako naman, inaatake pa rin naman ako ng sakit pero nilalabanan ko.
Hindi nawawala yan kasi fight the good fight. Dito sa mundo, labanan ng pananampalataya. Talaga pa nandito ka, kailangan mong lumaban. Ako palagay nyo kaya ako, hindi ako inaatake ng kahirapan. Inaatake ako. Pero hindi ako papayag na manalo yan. Bakit? Ang daming umaasa. Kaya hindi ako makapag-asawa eh. Paano? Kumbaga, lalo na ngayon, first week ng May, ay ang daming kamay. Pengi ng pera, pengi ng pera, pengi ng pera. Bakit? Pangrenta. Kaya kung hindi mo gagawin ito, kumbaga para kang tatay na hindi nagtatrabaho, na tamad, ganun. No, responsibilidad mong pakainin, suportahan niya ang pamilya mo at ang Diyos po natin ay hindi nagkukulang. Kung hindi ka kumakain, kung ikaw ay pababa, sakit, kasalanan mo na lang. Amen? Ayan. Ngayon, siguro kailangan sabihin ko to. Naalala ko po yung time na, anong oras pa ako nagsimula rito? Mag-isang oras na pala ako eh. Tapos na, uwian na tayo. Hindi, hatiin ko po sa dalawang session ko. Naalala ko po yung isang tao na sumakay po ng barko at nakabili siya ng ticket dahil pupunta siya, isang linggo yung travel ng barko noong unang panahon. Hanggang ngayon pa rin naman. Alam niyo pa dati yung barko ng mula dito sa Asia hanggang Amerika, inaabot isang buwan. Yung mga nagta-travel, isang buwan ng travel nila noong unang panahon. Ngayon, meron po yung isang tao na bumili siya ng ticket niya, ngayon nandun siya. Ngayon, tuwing almusal, yung mga kasama niya dun sa kwarto niya, pupunta na ron sa kainan at kakain siya, maglalabas siya ng isang tinapay na may keso, yun ang kakainin niya. Isang almusal, isang tinapay na parang pandesal na may keso. At pagdating na ng tanghali, yung mga kasama niya, magpupunta lahat dun sa kitchen, dun sa dining. Tapos siya maglalabas ng isang tinapay, binabudget niya yan. Kahit gutom na gutom siya, hindi niya kakainin lahat kasi isang linggo pa ang travel. Ngayon, tinatanong siya, bakit ayaw mo sumama sa amin? Sabi niya, kayo na lang kasi nga wala na siyang extra pera. No? Ngayon, kinabukasan, gano'n naman ang gagawin niya. Aalis na yung mga kasama niya. Siya naman may isang pandesal na may maliit na keso at yun ang kinakain niya, umiinom na lang siya ng tubig doon sa barko. Doon sa libre lang naman yun. Pupunta siya ron sa kainan at maamoy niya yung halo-halong mga ulam, mga pagkain hanggang sa sabi niya, ayaw niya magreklamo pero yung tiyan niya nagre-react. Pag naamoy niya yung yung masarap na pagkain. At pagdating ng tanghali, yun na naman, pangatlong araw, pangapat na araw, pag-aalis na sila sa almusal, ilalabas na lang niya isang tinapay niya, kakainin niya. Ngayon, pagdating ng tanghali, yayain siya, ayaw niya. Sabi niya, kulang ang pera ko. Ito lang ang nakayanan ko, yung magkaroon lang ng higaan dito sa barko. At pagdating ng gabi, ganun din. At pagdating ng mga madaling araw, nandun lang siya sa taas, nagpapahangin. Nakakaramdam siya ng gutom. Araw-araw yan, gutom siya. Hanggang sa nung finally, dumating ang araw na magdadaong na sila, lalabas na. Yung isa pong officer doon sa barko ay tinanong siya. Sabi sa kanya, Ginoo, hindi po ba kayo nasiyahan sa aming serbisyo dito sa barko? Sa loob ng isang linggo niyong pag-stay? Sabi niya, ay hindi, nasiyahan ako, ang ganda nga eh. No? Payapa, tahimik, at hindi kami siksikan. Sabi niya, napansin ko po, Ginoo, dahil hindi po kayo tuwing almusal, tanghalian, hapunan, hindi kayo napunta doon sa kainan para kumain. Sabi niya, ay oo, kasi may baon naman ako. Sabi niya, ano pong kinakain ninyo dito sa loob? Nagbaon ako, sabi niya, ng maliit na tinapay, na mayroong kapirasong keso, at yun ang ginagawa kong almusal, tanghalian at hapunan. Sabi niya, Ginoo, bakit hindi po kayo pumunta rin sa kusina natin? Sabi niya, kasi wala akong pera. Sapat-sapat lang. Sabi niya, Ginoo, doon sa binayad yung ticket, kasama na ang pagkain. Sa kamatayan ni Jesus, sa pagtanggap mo, kasama ng pagkain. Pagkain sa katawan natin para tayo gumaling.
sa pagstay natin dito sa mundong ito, sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Yaya. Yun ang ibig sabihin nun. Pagtanggap natin bilang yaya, kasama na ang pagkain. Hindi tayo dapat naghihirap. Pero dahilan sa kakulangan ng kaalaman, hindi natin alam ito. Mabubuhay tayong katulad nung tao ngayon. Kaya hinihikayat ko po kayo, mag-Bible study kayong sarili. O kaya mag-group study kayo, kausapin niyo yung nagtuturo sa inyo na ano po bang dapat kong gawin para ako ay pagpalain. Para ako ay swertehin. Hindi tamang term yung swerte, pero naintindihan niyo na kung ano ibig sabihin nun. Sa pagtanggap natin kay Jesus, kasama na yung lahat ng kakailanganin natin dito sa buong mundo, sa haba ng lakbayin natin dito sa buhay. Nakukuha niyo mga kapatid. Pero kung hindi ito malalaman, hindi ito matututunan, mabubuhay tayong parang unbeliever. Kawawalan tayo. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Sayang lang ang pagtanggap mo kay Jesus. Kasi ang kaligtasan mo ay sa kabilang buhay lang ang pakinabang. Which is mali. Ano ibig sabihin? Tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa kahirapan, tagapagligtas sa sakit, tagapagligtas sa kapangitan ng buhay. Yun siya. At mangyayari lang yan kung alam nyo, sino ba teacher dito? Si Mia. Asa ba si Mia? Usually, madaling makita. Yun. No? Hindi ba ikaw ay, guro ka, pero ang talagang main trabaho mo, magturo, di ba? Pwede mo ba sampilongin yung bata? Yung bugbugin. Ano mangyayari sa'yo? Delikado ka na. No? Hindi mo pwede palipitin ang liig yan eh. Alam niyo, ang Diyos kasi, sabi niya gano'n, no? Jonah, tingnan niyo po ito, no? Maaga pa eh. No? Kasi hindi mandarelo ko. 10:30 na sa akin eh. Yung, I am the Lord that healeth thee. Kasi tingnan niyo po, na minsan ang gusto ng Diyos, ang gusto natin ay, Panginoon, pagsakan mo ako ng 1,000,000. Panginoon, pagalingin mo ako na paggising ko bukas, wala na itong sakit na to. Eh, hindi ganun eh. Hindi ganun. Saan mo kinuha yan? Yung, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Alam niyo itong kanta to. I am the Lord your healer. O, tingnan yung susunod na lyrics ha. I sent my word. Binigay niya yung kanyang salita. Ibinigay niya kanyang salita. I am the Lord your healer. O, sige, isa pa. Ulitin natin ha. I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. Ang susunod doon, sabi niya, I sent my word and healed your disease. I am the God, your healer. Sige, tingnan niyo po ito. Sabi niya, pinadala niya ang kanyang salita. Asa yung salita? Ayan, wala sa Bible. Ang kawawa pong Krisyano, yung una, walang pastor. Ang pangalawang kawawang Krisyano, yung walang Bible. Nakaasa na lang sa ayuda tuwing linggo. Na sa halip nakakain siya ng salita ng Diyos araw-araw, ay maghihintay pa ng 1 linggo, kaya pagdating dito, payat na. Nakukuha niyo mga kapatid? Yung salita ng Diyos ang magpapagaling sa iyo. Yung salita ng Diyos ang magpapasagana sa iyo.
Ayan, no? Ngayon, sabi namin, ba't ganun ang amoy? Hindi namin nakayanan. Kasi doon sa, tinanong ko po yun, kasi ang idea pala nila rito, yung pinaka-point nila, kapag ka ganun ang amoy mo, mas brusko ka. Parang mas... Ayan, ngayon, tinanong ko yung kasama ko, yung Pilipino, sabi kong ganun eh, ano yung kinakain nila? Ito eh, sabi niya, yung curry po ang tawag doon. Curry. Hindi, sabi ko, hindi curry. Sabi niya, curry. Ngayon, sabi niya, kumain na rin po ako niya. Napapansin ko, na pang 1 linggo na ako makain. Lumalabas pala sa pawis. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, minsan yung mga worker, alam ko kung anong ulam nila sa loob ng 1 linggo. Alam ko eh. Sardinas. Nahuhulaan ko pa nga kung ligo o 555. Bakit? Yun ang pumapasok lagi, di ba? Minsan nga sabi ko sa ano eh, sabi ko, alam ko ulam mo kahapon. Kasi nakita ko yung malunggay dito. Yan. Di ba minsan nakasabit yung dahon na malunggay. Sabi niya, ano po, malunggay ang ulam niyo kahapon. Ay, hindi po, nung 1 araw pa yun. yung kung anong kinakain mo na, inaalabas sa'yo eh. Pag kinakain natin ng salita ng Diyos, lalabas ang kagalingan. Lalabas yan. Katulad ng biogesic. Pag ininom mo yan, maapekto ng katawan mo, di ba? Pero ang salita ng Diyos, kapag ka sinisimulan mong pag-aralan, sinisimulan mong pakinggan, sinisimulan mong isip-isipin, meditate, lalabas siya pa sa katawan mo, kagalingan. Gagaling ka. Hindi nakukuha to ng isang sermonan lang. Hindi nga nakukuha ng isang lehans hanggang sa makalbo ka. Hindi ka gagaling doon. Malabo. Pero kapag ka ito nagiging pagkain mo, lalabas yan kagalingan. Lalabas yan kasaganahan. Mararamdaman mo, hindi ka na umaasa na angatay kamay ko ah. Hindi na. Kasi alam mo, sabi mo nga, naaamoy ko na yung kasaganahan. Nakukuha niyo mga kapatid. I-close ko po rito tapos mag-restart po tayo. Noong 2016, 2016, ang utang ko po na 1/2 milyon. Bakit ko sinasabi ito? Ito to nangyari. Ngayon, wala ka na ba ibang marami po akong mga testimonyo, pero ito yung sa pinakamalinaw, kaya paulit-ulit. Illustration lang naman eh. 2016, ang utang ko po noon ay nasa 1/2 milyon. Bakit ka umutang? Nangutang po ako talaga kasi nga church planting. Doon naman ako naghihirap eh, sa church planting. Kuya ko eh, parang naninisi ka pa. Hindi ako naninisi. Kasi nung inutang ko yun sa bangko, kaya kailangan ng mga simbahan ng mag-start ng church planting, eh hindi naman kami nag-usap ng simbahan na ibabalik nila sa akin yan eh. Tsaka di naman ako naniningil. Wala naman kami usapan gano'n, kaya kusang loob ito. Ngayon, dumating po ang time, sabihin mo sa katabi, tapikin mo kami, sabihin mo, pagod na si Kuya Boy sa utang. Alam niyo po, kapag ka ikaw ay nangutang, magkakaroon ng interest. Tama po ba? At ang interest ko po noon ay 20,000 kada buwan. 20,000 ang interest kada buwan. Yung utang ko, hindi nababawasan. Interest pa lang yan ha, 20,000 na a month. At sa loob po ng maraming taon yan, nakukuba ako. Personal kong pera yun. Kaya, huwag mong kukunin yung pera ng offering, magkakaketong ka. Ano mangyari sa'yo? Sisimulan ka sa madami kang tagyawat. Huwag mo pakikialaman ng offering. Pastor ka. Hindi po pwede yan. Ngayon, tinatansya ko, sabi ko, simulan ko ng kainin ang salita ng Diyos. Ito na yung gamot ko eh. Kailangan ko makaalis sa kahirapan.
simulan ko ng kainin, simulan ko ng pag-aralan, simulan ko ng... Meron ba sa inyo nagre-review nung unang panahon na talagang hinihiga niyo yung textbook niyo para pumasok lang sa loob, isang pinupok-pok na eh. Ginagawa ko ulan po. O, ginagawang unan. Yung iba naman, pag masakit ang ngipin, dinidikit yung Bible. Ano yan, dentista? Pero talagang, sabi ko, noong 2016, sabi ko mag-start na ako. Kailangan ko nang kumain ito. Time na para maggamot ako. Sabi mo sa katabi mo, time na para maggamot ako. So, sinimulan ko na po yan. Sinimulan ko. Hindi po ako nagkakamali, October noon. At sabi ko, 2016 ito, next year, anong year yung susunod? 2017, sabi ko, wala na ako utang. Ngayon, bakit next year pa? Bakit hindi ngayon, October ngayon, November, December, 2 buwan pa? No? Bakit hindi ngayon na? Kasi tinatansya ko bago tumalab sa akin. Alam ko naman, kilala ko yung sarili ko, di naman ako super na magaling mag-paint eh. Kaya magsisimula ako na maggagamot ako ngayon, hindi naman kagad magaling ka na eh. Magsisimula na ako maggamot, babasahin ko to, iisipin ko to, didili-diliin ko to, nanamnamin ko to, ngunguyain ko to, lulunokin ko to, at i-confess ko ito. Kaya sabi ko, tinatansya ko, mga 2 months pa, next year magkakaroon na ng bunga. Nakukuha niyo? Eh, hindi ba yung mga antibiotic, binibigyan po tayo ng 7 days? Ngayon, ako sa sarili ko, hindi ko kaya yung mabilisan. Yung iba, grabe, ang bilis. Pero ako, sabi ko, next year pa, makikita ko yung resulta. Hindi ko kaya na-expect na, na ganun kabilis eh. Kasi kilala ko yung sarili ko. So, basta magsimula na ako maggamot, simula na ako mag-faith, simula na ako mag-confess. Dumating po yung November, sige lang, tuloy-tuloy lang, everyday. Confess lang ako ng confess. Pagdating ng December, sige, confess lang ng confess. Alam niyo po, paulit-ulit ko na lang kinukwento. 2016, starting 2017. Pagdating ng January, may nagbigay sa akin ng pera na hindi nagbibigay noon. Ilang tao sila na sabay-sabay nagbigay, hindi naman nag-uusap. Nakuha niyo mga kapatid. Maniwala kayo, first time nangyari sa akin yun. Sabi na kung magpe-paid ka, maliit. O kung ano kaya mo. Kalahating milyon ng utang ko. Ayokong manghingi. Ayokong magsabi sa mga tao. Ayokong magpaparinig sa tao na, ay mga kababayan ko, may utang ko. Sana may maawa sa akin. Sino kaya? Eh, hindi mali yun eh. Huwag mo kinukwento yan kahit kanino. Baon ako sa utang. 20 mil kada buwan ang binabayaran ko. Wala akong mapagsabihan, wala akong madaingan, wala akong mahingaan. No choice ako, kay Lord na lang. Sinimulan ko po pag-aralan, araw-araw yan, pag-aralan, ninanamnam ko, kinoconfess ko, ini-imagine ko. Sige, puro salita yan. Every time maalala ko yung utang ko, sasabihin ko, Lord, maraming salamat. Wala na akong utang. Pero kaka-confess ko, alam ko, hindi pa ngayon lalabas yung resulta. Kasi pag ininom mo ba, after 1 second, magaling ka na. Kengkoy, hindi totoo yun. Eh, kilala ko yung sarili ko, di naman ako ganun kagaling eh. Kaya sa palagay ko, aabutin pa ng next year bago magkaroon ng resulta. Ang maganda, sinimulan mo na. So, alam nyo, pagdating ng January, lagi ko lang ulit-ulitin. May nagbigay sa akin ng 50 mil. Gulat na gulat ako. Sabi ko, 50 mil? Ilang tao to? Sabi ko, bakit bigla nagsabay-sabay sila hindi kaya sila nag-usap? Hindi. Dating ng February, may nagbigay na naman 50 mil. Dating ng March, may nagbigay na naman 50 mil. April, may nagbigay na naman 50 mil. May nagbigay na naman 50 mil. Hindi ako nangihingi hindi ako nagpaparinig. Wala nga nakakaalam eh. Tapos sinasabi ko yun. Hindi ko akalain, January na 2 months lang pala, may resulta na. Yung iba nagkikimo, 1 taon na. Yung iba naggagamot, ang tagal-tagal, di naman gumagaling. Hindi ko akalain 2 months lang pala, magkakaroon na ng bunga.
Pero ang mahalaga dito, simulan mo na. Eh, wala akong makakiraman na eh. Bakit? Wala naman nabibilanggo sa utang, di ba? Pero, tinatawagan ka ng mga tao. Sira ang papel mo. Bukod doon, 20 mil ang sinisingil sa iyong interest. Eh, pagod na ako. Nakukuba ako. Kaya sasabihin ka, pinapayaman mo lang yung bangko eh. Eh, paano naman? Ang hiram ka naman kasi. Kaya wala kang magawa ngayon. Paraan ng Diyos. Ano po nangyari? April, may nagbigay ng 50 mil. May nagbigay ng 50 mil. June, may nagbigay ng 50 mil. July, may nagbigay ng 50 mil. August, may nagbigay ng 50 mil. Alam niyo, nung year 2017, yung confession ko, no, next year, wala na akong utang. Wala na akong utang. Kaya wag mong sasabihin, wag mong sasabihin na hindi totoo to. Makapangyarihan ito pag ginagawa. 2017, 2018, 2019, 2020, pandemic na yan. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 8 taon na po, wala akong utang. Lahat ng bibilhin ko, lahat ng kakainin ko, hindi inuutang. Nakuha niyo mo kapatid. Kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganon, hindi ko utangin, dumarating na lang. Nakuha niyo mo kapatid, isa na lang hindi ko kinoconfess. Ano yun? Magkakaasawa na ako bukas. Pero tumatalab ito. One time, my goodness. Gawin ko pag natutunan mo to. Nangangailangan akong 30 mil. 30,000. Ano gagawin mo? Eh, simulan mo ngayong uminom na naman. No? Kasi kaya mahirap ang bulsa. Kasi yung katawan mahirap. At kaya mahirap yung katawan. Kasi yung espiritu nung taong yun ay mahirap. Pag ang Diyos may gagawin sa'yo, padadaanin niya sa espiritu mo. Kaya nga hanggat yung isip mo ay walang kalaman-laman na mga pangako ng Diyos, maghihirap ka. Kailangan ko 30,000. Ano gagawin ko? Kanina ko lang, hindi naman ako magtatrabaho. Ayoko nga, ba't ako magtatrabaho? Yung sa katabi, ikaw magtrabaho. Kasi sabihin mo, tamad ka. Kaya ako, di ako magtatrabaho. Hindi mo ba naiisip, Pastor Boy, na kailangan mo ng pera, tapos ikaw naghihintay na lang. Ano ka, senyorito? Yes! Ang sabi po ng Biblia, basahin niyo po! Revelation 5:10, ang tingin ng Diyos sa'yo, hari! Senyorito ka! Revelation 5:10, ang trato ng Diyos sa'yo, hari. Kung ano sinabi ng hari, matutupad. Anumang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At anumang pakawalan mo sa lupa, ipakakawalan sa langit. Tingin ng Diyos sa'yo, hari ka. Kailangan ko ng 30,000. Anong gagawin ko? Maghahanap buhay, magtatrabaho ko. Ayoko nga, kayo na lang. Eh sabi ng Diyos sa akin, kung ano sabihin ko, sabihin mo sa bundok na to. Hindi naman yung sinabing, pikuhin ko yung bundok eh. Ano ka ba? Hindi niya sinabi yung pagtrabaho ko yan. Ang sabi niya, sabihin ko lang eh. Eh kailangan ko po ng pera eh. Wala nga akong hanap buhay. Anong gagawin ko? Nanakawin mo offering. Magkakaketong ka. Sasabihin ka na, magtrabaho ka. Eh, laki-laki mo. Gano'n. Nakapag-agalit ka pa. Dami mo ganyan-ganyan. Kayo na lang ang magtrabaho. Di ako magtatrabaho. Kasi hindi yan ang paraan ng Diyos sa akin. Sa iba, yan ang paraan niya. Hindi kayo pinili ng Diyos, ako pinili. Many are called, but few are chosen. Hindi kayo na lang magtrabaho, kundi ako magtatrabaho. Ano gagawin ko ngayon? Hindi magsisimula na naman akong kumain nito. No? Hindi ko lang ma-demo sa inyo, laki. Kakagati mo yan, ipapasok mo sa loob mo yan, hanggang sa pagka nasa loob mo na, ilalabas mo sa bibig mo. Salamat sa 30,000. Salamat sa 30,000. Salamat sa 30,000. Salamat sa 30,000. Hanggang sa magsawa kayo makinig sa akin ng salamat sa 30,000. Ako magkakapera, ikaw wala.
Alam niyo nangyari? Mga 1 week lang naman, no? Pero mag-e-effort ka talaga. Mahirap ito, hindi madali. Ba't ko sinasabi? Kasi nangyari. Pangalawa, ito yung way talaga. No? Alam niyo po, alam niyo mga kapatid, hindi ka naman nanghihingi eh. Nung nandun ako sa bahay, nung nilipat ko na, magkano yung unang binigay? 30. Alam niyo ba, yung susunod na binigay, alam niyo kung magkano? 30 rin. Sabi ko, Lord, meron bang nag-double send sa Gcash? Hindi ba sila nagkamali? Ngayon, bakit ko sinasabi ito? God will provide. Ito na ang buhay ko. Ito na yung way ko. Hindi na ako pwede magtrabaho eh. Hindi na ako pwede maghanap buhay. Hindi na ako pwede mag-sideline. No? Ito na yung pamamaraan ko. At sinasabi ko, saan ko nakita? Sa Bible. At kung nakita sa Bible, hindi lang sa akin, kundi para sa inyo rin. Amen. So, anong tawag dito? Ito po yung tinatawag na mabubuhay ka by faith. Ayan. Ngayon, dahil sa time na, mga kapatid, sina-challenge ko po kayo, hinahamon ko kayo na ito po ay para sa lahat. Binabanggit ko sa inyo yung mga maliliwanag na mga illustration. Meron ding malabo minsan, pero mas magandang buhay ito. No, hindi yung nagpapakahirap ka. Worker ka, and yet maluwag ang daloy ng pagpapala sa iyo. Walang hadlang sa pag-worker. Hindi, umuwi ka na! Kailangan. Relate ba? Pinauwi ka kasi nga kailangan nila ng tulong, kailangan ganyan. Pero ikaw nagpapatuloy ka sa Panginoon, hindi ka nadidistorbo, hindi ka nang hihingi kahit kanino. Ang nagsusuporta sa iyo ay ang Panginoon. Okay, last. What if hindi ako magkaganon? Hindi ko kakainin ang salita ng Diyos. Hindi ko umuyain ang salita ng Diyos. What if hindi ko i-meditate ang salita ng Diyos? What if hindi ako magko-confess ng salita ng Diyos? Ano mangyayari sa akin? Magiging mahirap na ako. Ikaw, Kuya Boy, nagpapastor ka, magiging, Ikaw, Kuya Boy, nagpapastor ka, mababaong ka ulit sa utak. Bakit? Kasi nag-stop na akong seeking first the kingdom of God. At wag mong sasabihin na next week na lang ako magsisimba. Mabubutasan ka ng kaaway dyan. Nakukuha niyo mga kapatid? God will provide. Amen. God will provide. Hindi nyo kailangang, ay nako mga workers, dapat tayo ang pinakamaayos, pinakamasagana, pinaka-asenso dito dahil pinagpapala tayo ng Panginoon, pero makukuha mo yan kasi ito, pinapasok mo. Kung isang Kristiyano tatanungin, ano yung unang book ng Bible? Genesis, ano yung susunod? Corinthians? Wala na, hindi ka talaga aasenso, basta ganyan. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, meron po kaming katwiran kasi alam niyo po ba ang tinatanggap ng mga workers na allowance noong unang panahon? 100 lang. Ang liit-liit, 100 lang. Ngayon, kung hindi mo gagawin itong bagay na to, ang mangyayari po sa iyo, manigas ka sa 100. Kawawa ka. Kung wala nagsusuporta sa iyong magulang mo, kawawa ka. Pero, ay nako, ito na naman ako, ang dami-dami ko naiisip. Isang katerbang illustration na kasi naniniwala ka ba na yung magkano yung natanggap ko? Magkano? 60? Sino sa inyo naniniwala na hindi na mauubos yung 60 na yan? Sandali lang yan. No? Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, gaano katagal sa iyo yung 60? Oh. 2 days? Sige po.
Mauubos yan. Kahit nagkano kalaki ang load mo sa cellphone, mauubos yan. Ano ngayon? Ano gagawin mo pagka naubos na? Ano gagawin mo? Di ulit. Hindi ako magtitinda. Hindi ako magpa-fundraising. Hindi ako maghahanap buhay. Hindi ako magtatrabaho. Magsisimula na naman akong manghingi. No? Ay mga kapatid, ito po. Paano kapag yung isang kamag-anak mo ay wala nang ginawa sa'yo kundi humingi? Pahiram naman o, wala ka siya, sinungaling yan. Pahiram naman o, pahiram naman o, pahiram naman o. Yan. Kahit na ano pong tao lang po kasi tayo, tama po ba? Mapapagod kayo na hinihingian ka ng hinihingian. Ganun talaga. Pero ang Diyos po, hindi napapagod kapag ikaw ay humihingi sa Kanya. Pero ang Diyos po ay Diyos ng batas. Meron siyang mga rules and regulations and policies. Meron siyang mga patakaran na kailangan mong masunod. Kaya nga sabi niya, seek ye first the patakaran. Alamin mo itong mga patakaran na ito para makuha mo yung mga kailangan mo. Alamin mo yung mga patakaran na yan. At pagka nagagawa mo na, hindi po magtatagal, lalabas na yung kagalingan sa katawan mo at lalabas na yung kasaganaan sa katawan mo. Ayan, papakita mo yung kamay mo sa sa katabi mo. Nakikita mo tong kamay na to? Swerte yan. Sabihin mo, itong kamay na to, hindi ito pinanununtok. Hindi ito pinapanampat. Pinapatong ito sa ulo. Para yung ulo at yung buong katawan ay pagpalain. Yan ay ano po, nandito na ako sa ganitong buhay, too late lang magtrabaho, hanap buhay, ganito, ganyan. Masaya. Yung alam, nakakapagod kasi hindi ko naman sinasabing madali ang mag-faith eh. Mahirap mag-faith, pero mas mahirap ang maghanap buhay. No? God will provide. Hayaan nyo na lang silang maghanap buhay. Mga tamad naman yan eh. Pero tayo, ay para sa Panginoon at ang nagsusweldo sa atin ay yung pinakamayaman sa lahat. Amen? Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Tingin kayo rito. Ano na ba yung simula? Sabi niya, sa'yo lamang sumasamba, pupuri, maglilingkod sa'yo. Stop muna tayo. Yung buhay natin, yung prayer, yan ang may hinihingi ka sa Diyos. Tama. Yung prayer mo, may hinihingi ka sa Diyos. Yung answered prayer, yan ang hinihingi mo. Sabi niya, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri. Oops, may hinihingi tayo sa Diyos, di ba? Ang hinihingi niya sa atin yung samba. Kaya huwag ka tinatamad paglinggo. Ang hinihingi, may hinihingi ka sa Diyos sa prayer, pero ang Diyos may hinihingi sa iyo yung samba. Inuulit ko po, huwag kayong tinatamad paglinggo. Gusto nyo kayo lang ang bibigyan? Hindi. Nagpupuri, naglilingkod sa iyo. Sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Oops. Ano sabi niya? Sa'yo, ikaw ay tapat. Tapos, sa'yo nagtitiwala sa habang, okay,
Ito po kasi worship song ito. Naku, nakakayang makita to na naka-live tayo kasi ito ipapalabas mamaya Pagka sinabi mo to, sa'yo, ano na, tulungan niyo ako. Alam niyo, mahina ako sa lyrics, sa totoo lang. Halata ng taga-rema yun. Sa'yo, ano na yun? Lamang pupuri, maglilingkod sa'yo. Susunod. Ay tapat, sa'yo magtitiwala. Ops. Ikaw ay tapat. No? Paano mo bang sabihin ito? Ikaw ay tapat, sa'yo nagtitiwala. Minsan, kapag inaawit po natin ito, may ka-OA yan. Naku, pasensya niyo po, wala namang masamang ano rito Sa'yo, ikaw ay tapat, sa'yo nagtitiwala, may ka-OA yan. No? Paano ko ang takpan itong mukha ko? Ikaw ay tapat. Tapos, sa'yo nagtitiwala. Yung mukha mo parang walang tiwala Yung attitude mo parang wala kang tiwala Pag sinabi mo to na ikaw ay tapat, kaya nga tapat ka, kaya pwede ako magtiwala. Yung pakiramdam natin, nalalasahan ng Diyos yun. Na sinasabi mo, sa'yo ako, ikaw ay tapat. Oo nga, alam ko, tapat ka, pero kung sa'yo magtitiwala, yung mukha mo parang wala kang pag-asa. May faith ba rin? Wala. Habang buhay kang ganyan. Kaya walang natatanggap. Dahil yung pagtitiwala mo sa Diyos, sana naman. Sasabunutan kita Dapat pag sinabi mo to, nandun yung ang ganda ng mukha mo, ang ganda ng pagpupuri mo, at lasang-lasa yung pagtitiwala mo na God will provide. Sa'yo nagtitiwala habang buhay. Nakakuha niyo mga kabalit, mahaba-haba ang time itong habang buhay na to. Sa'yo nagtitiwala habang buhay. Bakit? Kasi tapat ka at ine-express mo yan. Hindi ka nag-e-express na, Hani manawari, nawa Panginoon, kasi hirap na ako, hindi mo ko tutulungan, mamamatay na ako. Mamamatay ka nga talaga. Bakit? Kasi walang pagtitiwala. Ang worship po ay nagpapahayag ng pagtitiwala. Amin po. Ngayon, ano mangyayari? Darating yan. Hindi ka agad, pero darating yan. Ayan. Paulit-ulit ko pong ginagawa ito kasi pigit kayong lahat. Hindi po ito madamot. Imaginin mo, wala ka ng utang. Imaginin mo, wala ka ng utang. Imaginin mo, may sarili kang bahay. Imaginin mo, wala kang sakit. Imaginin mo, may 4 wheels ka. Imaginin mo, meron kang magandang motor. Sarili mong motor na hindi hulugan kundi cash. Ngayon sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, titiwala ako, bibigyan mo ko nito. Tapos, buong pamilya mo nagsisimba. Buong mga mahal mo sa buhay nagsisimba. Lahat kayo born again, naglilingkod kayo. Lahat kayo humahayo. Sige, imagine mo yan. Tapos sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko ito. Kasi kung yan, pangarap mo, mas pangarap ng Diyos sa'yo. Kung ikaw gusto mo yan, mas gusto ng Diyos sa'yo. At kung naghahanap ka ng mapapupurihan ng Panginoon, mas mapapupurihan ng Diyos. Diyan sa ini-imagine mo pag nagkatotoo. Nang hindi ka nakaasa kahit kanino kung hindi sa Diyos lang. Magpupuri, maglilingkod sa iyo. Ngayon iparamdam mo yung nararamdaman mong pagtitiwala. Sa iyo
mga simbahan na punong-puno. Magsimula tayong angkinin. Angkinin ng lugar na yan. I claim this mountain. Hawakan natin ang pangako ng Panginoon. Pinadala tayo doon para maging overcomer. Pinadala tayo doon para angkinin yung mga lugar na yun. Hindi po maliit ang ministry na ibinigay po sa atin. Sa'yo lamang, Panginoon. Sige po, simulan po natin makita yun. Sinasabi na sa atin. Ito po ang revelation. Ito ang kapahayanan sa atin ng Panginoon. Simulan mong makita. Hindi yung nakikita mo lang yung sarili mo na mas maliit. Nakikita mo yung sarili mo na talunan. Hindi mo yun na dapat natin makita. Makita natin na tayo po'y mananagumpay sa lugar na yan. Pinadala tayo doon para i-claim ang kinin ng lugar na yun. Manalo. Kahit anong tigas ng lugar na yan, yarap mo, dahilan mo. Sa binigay na sa atin ng Panginoon yan. Yun na sinabi ng Panginoon, ibinigay na sa atin ang lugar na yun. Mas marami pa po mga kaluluwa sa taon na ito. Mas marami pang outreaches. Mas marami pang mga missionaries. Maraming pastor at mga manggagawa na mapoproduce dahilan sa paglilingkod mo. Dahil sa pagsunod mo. Dahil sa nakita po natin ang kapahayagan nito na binigay na sa atin ng Panginoon. Sisimulan lang natin isagawa at paniwalaan na sinabi ng Panginoon. Paniwalaan mo, magtiwala po tayo. Pinadala ka ni Jesus. Pinadala ka ni Jesus sa lugar na yun. Parang imposible, pero posible. Kasi sinabi ng Panginoon. At walang mahirap sa Kanya. Si Jesus po ang kasama natin sa lugar na yun. Pinadala tayo para magtagumpay. Hindi ka nag-iisa. Simulan po natin makita yung bagay na ito. Sinabi na po sa atin ngayong umaga. Ito po ay hindi lang isang katuruan. Pinapakita na po sa atin ng Panginoon. Gumising ka. Magising tayo, makita